Papakilala ko sa inyo yung 5 politiko, 5 aktor, politician, mga artistang gustong maging senador. Yung isa dyan senador na o dalawa, pero yung iba ay bago pa. Sa tingin ba ninyo itong mga aktor, politician ito ay kailangan sa Senado? Sila ba ay merong sapat na kakayanan at kaalaman? Sila ba ay talagang kailangan ng taong bayan? Or sasabihin nating, Lord, save the Philippines. God, save the Philippines. Ano yun? Pwede bang ganon? Dahil sa ngayon po ay kampanya na eh. At hindi naman maididinay, kitang-kita. Ito yung mga aktor na pumasok sa politika at mga gustong mga senador. Nandyan na yung dalawa. Artista, ano ba ang kailang ginawa? Robin Padilla, Bong Revilla. Pagdating kay Robin Padilla, ang naalala ko lang yung pagsusuklay niya ng bigote sa hearing, pagmumukbang niya, at yung pagpapakita niya ng pototoy habang naka-live selling etong kanyang asawa. Yan lang naalala ko eh. Meron siya nagawa yatang batas yung magiging kapakipakinabang sa mga nasa movie industry. Sa mga manggagawa, sa mga pelikula. Pero parang, 'di ba? Doon lang 'yun eh. Sa mga manggagawa lang sa pelikula, pero para sa buong pangkalahatan, para sa mga Pilipino, parang wala akong maalalang nagawa ni Robin Padilla. Pero dito, kay Bong Revilla, ito po ay napawalang sala sa mga bintang sa kanya. At meron po siyang nagawang batas na tingin ko buong Pilipinas, lahat ng Pilipino makikinabang. Basta aabot ka lamang sa edad. Panoorin po ninyo. Mga kababayan, dito po tayo sa Malacanang ngayon. At today, ang inaugural na magbibigay ng cash gift para sa ating mga lola at lolo. Yung mga 80, 85, 90, 95, tatanggap ng 10,000. So, napakasaya po natin dahil tayo po ang main author ng batas na ito. At kasama rin natin si Senator Amy Marcos bilang siya naman ang nag-sponsor sa floor bilang chairman. Pero ako po yung main author. Kaya ito po yung pinaglaban namin sa Senado at para malagyan ng pondo. Kaya yung susunod naman para sa mga senior citizen, yung universal health para sa mga senior citizen. Ayan, ito si Nanay. Nanay, kamusta po kayo sa Kayo 100 years old, Nanay? 100 years old. Aabot pa kayo ng 200. Thank you. Si Senator Revilla po, ang bago. Bumoto niya sa susunod. Kagwapo. Kamusta ka na, Nanay? Anong gagawin mo sa 10,000 mo ngayon? 100. Ay, 100 pala. Oo nga. 100,000. 100 years old. Anong gagawin niyo po sa 100,000 niyo? Sa bahay lang naman ako. Hindi naman ako namamasyan. Ibibigay niyo po sa mga apo ninyo, gano'n? Tatabi ko na lang. Ang bingo. Itatabi niyo sa baol. Yung inyong yung mga baol-baol pa kayo yung antik. Diba? Kung sakali kayo mabot ng 80, 85, 90, 95, 100, yung Centenarian Act, kung ikaw ay aabot sa ganyang edad, makikinabang ka. So makikinabang ang mga Pilipino. Yung mga lolo't lola natin ngayon, kapag po sila ay nakatungtong sa ganong edad, mayroon silang matatanggap na tulong mula sa ating gobyerno, which is napapanahon at talagang kailangan po yan ng ating mga kababayan na mga matatanda. Ang mga lolo't lola natin, sayang, hindi na naabutan ng lola ko yan. Pero ang lola ko po mag-100 taon nung siya po ay namayapa. Alam nyo, nung nakita ko to, sabi ko, maaring pwede tayong maghalal
ng artiste. Pwede tayong maghalal ng artista sa Senado, Kongreso, sa probinsya, sa syudad o sa munisipalidad. Pwede. Diba nandyan ang isang Mayor Isko Moreno na talaga ng mga napaka-epektibong mayor, napakagaling na mayor at talaga namang he made the Manila great again. Andyan. Ito, hindi maitatanggi. Mga naging mayor din to, Erap Estrada. Tingin ko naman, naging maayos naman ang pamumuno nito noon sa San Juan. Tapos, eto si Vico Soto. Hindi man ito artista, pero di ba may dugong artista, maayos din ang ginagawa. Vilma Santos. Okay din naman. Di ba? Marami po tayong mga nababalitaan na mga artista na may magandang nagagawa sa kanilang mga constituents. Bukod tangi lang yata itong si Robin Padilla ang walang kwenta. Meron 3. Tatlo pala yung senador. Lito Lapid. Yan. Ano bang performance nila? Merong gusto pang pumasok. 2. Philip Salvador at saka Willie Revillame. Ewan ko kung meron pa. Hindi ko, ito lang natandaan ko Meron pa bang artista? Nakakasipon tuloy pag ganitong topic. National position, mambabatas, gagawa ng batas. Pagka sila'y naging senador at merong mga international agreement na pinapasok ang Malacanang o ang ating National Government Office of the President, subject for ratification ng mga senador. Iba kasi ang trabaho ng Senado at Kongreso sa mga ibang pagkakataon. Sa paggawa ng batas, parehas lang sila. Pero pagdating po sa mga ratification sa mga international agreement na pinapasok ng Pilipinas, dadaan sa Senado, hindi sa Kongreso. So, ito bang mga aktor politisyang ito, nababagay ba sila diyan sa kailang trabaho bilang mataas na posisyon, mga senador ng Pilipinas, gagawa ng batas at magdidesisyon kung kinakailangan para sa mga international treaty, international conference. Kasi ang mga senador naimbitahan sa mga international conference ng kanilang counterpart. Kapag naimbitahan po ang ating mga senador sa foreign counterpart, sa mga kaalyado natin, sa mga pagtitipon, maimbita sila at ating magiging representante itong si Robin Padilla. Kahiya-hiya po tayo mga Pilipino. Wag na lang. Wag po. Hindi meron ba kayong magsasabi sa Senado na huwag papadala sa ibang bansa si Robin Padilla? Pero tingin ko naman, alam naman ng mga senador yan, alam naman ng Senate yan na hindi pang international si Robin Padilla. At magiging kahiya-hiya lamang po tayo. Ngayon, kung dun sa tanong na kung kailangan ba natin ng artista sa Senado po, siguro kung kay Lito Lapid kasi maraming batas marami ng batas tong nagawa. Marami na tong naipasang mga batas. Silent worker to ng Senado. 50-50 kung iboboto ko siya. Hindi pa ako sure kung iboboto ko siya. At dito naman sa kaya Willie Revillame, hindi ko to iboboto. Bakit? Magiging tuta to ni Digong at ito'y kumakandidato ng walang plataforma, meron lamang siyang pera. Meron lamang siyang pambili ng t-shirt na ipamimigay, jacket, mga pamaypay, sombrero, pero wala siyang baon. Wala siyang dalang plataforma na makakapagpa-angat sa iba pang mga kandidato. So, kay Robin Padilla, wala akong believe dyan. Kay Willie Revillame, wala din. Kay Philip Salvador, lalo naman yan, wala rin. Dagdag na natin yung singer, si Jimmy Bondoc. Naku, wala rin mga kwenta yan. Mga magiging tuta lang ni Digong yan. So, Lito Lapid, pwede pa. Di ba po? Pangalawa, kapag may mga nakakarating na impeachments laban sa mga impeachable official, sila ba talaga ay karapat-dapat at may kakayanan maging senador judge? Ayan po ang trabaho ng Senado. Iba kaysa sa congressman. May kaunting pagkakaiba or malaking pagkakaiba. Ulitin ko baka hindi nyo nakuha. Ang mga senador ay national position, gagawa ng mga national law.
magpapatibay ng mga international treaty kapag kinakailangan ay dadaan sa kanila ang pinapasok na agreement ng Palasyo ng Malacanang. Magiging Senator Judge kapag kami mga impeachment, article of impeachment laban sa mga impeachable official tulad ng Presidente, Vice President, Chief Justice, Associate Justice ng Supreme Court, Chairman ng COMELEC, mga Commissioner ng COMELEC, Chairman ng Commission on Audit, Chairman ng Commission on Civil Service Commission, Office of the Ombudsman. Yan more or less ang mga impeachable official. Napakasensitibong posisyon. Ang magiging Senator Judge kung sakali na mayroong impeachment trial ay senador. So sa tingin ba ninyo, kaya ng mga aktor, politician, ang mga national at international na trabaho? Yan po. Tinatanong ko kayo, hindi ko sinabing hindi nila kaya. Kakayanin ba nila? Makukuha ba sa pagkanta, pagsayaw, papogi, paganda ang paggawa ng batas? Pagdedesisyon sa international treaty kung dapat bang aproban o hindi? Pagdedesisyon bilang Senator Judge kung kinakailangan sa impeachment trial, naaayon ba ang kailang kaalaman at kakayanan sa pagtimbang ng katarungan, pagtimbang ng ebidensya para sa katarungan, especially pag Peoples of the Philippines ang complainant, Peoples of the Philippines money ang pinag-uusapan. Makikita ba ng mga aktor, politician ang timbangan ng katotohanan sa pagbasa, pagsusuri ng ebidensya? Ayan po. Again, hindi ko sinasabing hindi na kaya. Tinatanong ko kayo, kaya ba nila? Sa palagay ba ninyo, itong mga nabanggit ko mga pangalan ay dapat silang manatili or dagdagan pa ng mga aktor, politician? Tatlo na po na dyan. Bong Revilla, Robin Padilla, Lito Lapid. Ngayon, meron pang dalawa silang barkadang mga artista, Willie Revillame at Ipi Velasco. Ipi Salvador. Philip Salvador. Di ba? Meron na tayo dyang Bongo. Meron na tayo dyang Bato de la Rosa. O, ano bang mga performance na mga yan? Ano bang mga nagawa na mga yan? Sila ba'y talagang national o pang-international ang galaw, kaalaman? Bago magdesisyon, huwag natin kalimutan ang desisyon ng senador ay may latay, may epekto sa mamamayang Pilipino, anuman ang kailang gagawin kasi sila ay senador ng Republika ng Pilipinas. Mataas na posisyon ang Senado. Hindi yan pangkaraniwang katulad ng district congressman or party list congressman. Okay? Marginalized sector lang ang sakop ng party list congressman. Ang district congressman, particular distrito lang ang kanilang responsibilidad. Okay? Pero pagdating po sa national, Senado yan, buong Pilipinas. Ipagkakaloob ba natin, ipagkakatiwala ba natin ang ating kinabukasan at buhay ng ating pamilya at ng ating mga anak? Seguridad, internal, external security, foreign policy. Lalo na ho pagka mga treaty ang pinag-uusapan, baka hindi alam yung treaty, marami o may mga national, international treaty na pinapasok ang Pilipinas subject for approval ng Congress yan, na Senado. Katulad ng Mutual Defense Treaty. Kung babaguhin, i-renew yan, dadaan yan sa Senado. Marami pong international treaty pinapasok ang ating pamahalaan, yan ay subject for approval ng Senado. Kaya ba nila yung trabaho yan? Ating bang ipagkakatiwala sa kanila? Ano ba ang naging performance ni Lito Lapid, ni Padilla, at saka ni Bong Revilla ng mga aktor, politician? Tapos ngayon, mayroon pang dalawang sasama sa kanila. God save the Philippines. Tama ba? Easy lang po ito. Huwag kayong magagalit ng mga artista at mga followers na taga-suporta. Kasi lumantad kayo, kumandidato kayo. Kaya karapat dapat lang suriin ng mamamayang Pilipino at ng channel na ito kung sino kayo, ano inyong background, ano inyong kakayanan. Kasi papasukin nyo ang sensitibong posisyon. Pag nagalit kayo dito sa topic na ito, ibig sabihin wala kayong karapatang maghawak ng posisyon sa gobyerno dahil kayo ay onion skin o balat sibuyas. Pag pumasok ka sa politika, hindi ka dapat balat sibuyas kasi public servant yan. Lingkod bayan ang papasukan nyo. Kumandidato kayo, lumantad kayo, kaya karapatan ko at karapatan ng taong bayan, kilalanin kayo. Mayroon ba kayong kakayanan? Ipakita nyo.
Meron bang nakikita ang taong bayan na botante sa inyong kakayanan at inyong kaalaman? Hinahanap nila yon. Hahanapin natin yon. Kasi nga ibinigay ko na, ano ba ang trabaho ng Senado? Ano ba ang dapat na kakayanan para harapin itong international at national na mga trabaho ng isang Senator-elect? Yeah. Para sa kaalaman ng marami, please like, share, i-forward po ninyo ang mga video ng aking topic dito dahil pinipilit ko at akin pong inaaral na mabuti na makadagdag ako sa inyong kaalaman. Hindi ko kayo ini-influensyahan. Gusto kong makarating sa inyo ang mga bagay na pwede niyong pagpilian para sa inyong desisyon sa eleksyon. Dahil ako'y naniniwala at nirespeto ko exclusive sa lahat ng botanteng Pilipino dito at sa abroad ang pagpili ng kandidato. Ang aking channel at ang aking sinasabi, nagpapahayag lang ako para kayo magkaroon ng pagkakataong makapili. Meron kayong pamamaraan para kilalanin sino itong mga kandidatong ito. 5 artistang politiko, kailangan ba natin? React and comment, share and like. Pakilang po. Diba, mabuti pa. Alam niyo, sa totoo lang, baka mas may alam pa itong si Sir Mike Abe kila Philip Salvador kaysa dito kay, kay Jimmy Bondoc. Nako, saka kay Willie Revillame. Baka mas may alam pa si Sir Mike Abe. Sa totoo lang, pwede talaga tayong bumoto ng kandidatong artista kung meron itong qualities, meron itong kakayahan, meron itong pinag-aralan, at isa pa, meron itong experience sa pagpa-public service. Yung nagsimula sa baba. Hindi katulad, siguro kung si P. Salvador, baka kung nagbarangay tanod muna to, naging barangay councilor, barangay captain, hanggang naging barangay, naging konsehal ng bayan, hanggang naging ABC president, hanggang naging vice mayor, mayor, bokal, congressman, hanggang naging vice mayor, vice governor, tapos governor. Baka masabi ko pa, okay to si Ipe kasi meron na tong experience. Di ba sila? Ayan pa, dagdag na natin, Richard Gomez, di ba? Kahit papaano naman, nakikita natin, aktibo ito sa Kongreso. Ang kanyang asawa na si Lucy Torres bilang mayor, okay din. Wala tayong naririnig na mga reklamo ng kanilang mga constituents. Pero na lang syempre kapag malapit na eleksyon at marami po ang naninira. Pero, di ba, kung siguro etong sila Jimmy Bondoc nagsimula muna sa baba, hindi yung shooting sa buwan, ang gusto nila ay suntok sa buwan, parang walang bibilib eh. Hindi sapat yung abogado ka, artista ka, singer ka, namimigay ka ng jacket, namimigay ka ng jackpot, namimigay ka ng mga kung ano-anong tulong. Hindi po sapat yun eh. Sabi nga ni Willie Revillame, ang tagal na daw niyang host, ang tagal na daw niyang nadidinig ang mga hinaing ng taong bayan. Pero hindi yun sapat. Bakit? Biruin mo, ang tagal nang nakikinig ni Willie Revillame sa mga Pilipino na mga contestant, mga humihingi ng tulong sa kanya. Ang dami niya nang nakausap daw ng mga humihingi ng tulong. Alam daw niya kung ano ang mga ibibigay sa mga tao. Alam daw niya kung ano ang itutulong sa tao. Pero tanungin mo kung ano yung batas na naiisip niya na magiging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino, wala siyang maisagot. At kapag tinanong siya, ibabalik niya din yung tanong doon sa nagtatanong. Diba? Tapos sabi niya, dapat daw ang batas daw na ginagawa ng isang senador ay para sa mga mahihirap na Pilipino. Pero nung merong mahirap na pulubing papalapit sa kanya, diring-diri siya. Diba? Ano ba yan? Diba? Alam niyo, nagkakalat itong mga kumakandidato na ito. At talagang nakikita natin na sila po ay kumakandidato lamang dahil gusto lamang nila, trip lang nila, at gusto lamang nilang ipagtanggol si Kibulok, si Sara, at si Digong. Yun lang yung nakikita natin na dahilan dito sa mga tukmol na kumakandidatong artista. Merong iba, maayos, katulad ni Bong Revilla, na acquit sa lahat ng kanyang mga kaso, di ba? Na-redeem niya yung sarili niya. Di ba? Nung una, ako medyo parang
na ano pa ako, parang ano ba, pagewang-gewang ang aking pagtingin dito kay Bong Revilla. Pero nung pong napawalang sala siya, bumalik yung aking paghanga sa kanya. Siyempre, bilang isang artista, alam naman natin na talagang si alias Pogi, talagang napakagaling po niyan. Yung mga pelikula niya, ang talagang isa sa mga lagi ko dating pinapanood, pelikula ni Lito Lapid din, ni Bong Revilla, ni Robin Padilla, Rudy Fernandez. Ayan yung mga pelikula niya ng talaga namang mga magaganda. Eddie Garcia, di ba? Pero pagdating sa politika kasi, kailangan natin na hindi natin gamitin yung ating paghanga eh. Kasi iba ang larangan ng pelikula, iba ang larangan ng pag-aartista. Napakadali lang sa pag-aartista. Bakit? Katulad nito, nakatutok yung camera sa akin. Magpakita lang ako ng malungkot ako. Nagagalit. Di ba? Napakadali. Kahit nga umiyak, kaya kong umiyak ngayon dito eh. Napakadali lang. Di ba? Pero, kapag ikaw ay nandoon na sa plenaryo, makikipagdebate ka sa bar top notcher, magmumukha kang mangmang kapag ikay tanong ng tanong sa coach mo at may kodigo ka pa. At yung simpleng English, hindi mo mabigkas ng maayos. Nakakahiya po. Di ba? Iba ang pag-aartista, iba ang pagiging senador. Di ba? Siguro ko si Robin Padilla dumaan sa pagiging barangay tanod, naging XO, di ba? Hanggang sa umabot siya pagiging gobernador. Step by step. Katulad ng ginawa ni Yorme, step by step. Hanggang naging mayor. Ang ganda ng nagawa niya sa Maynila. Nung siya na humawak ng Maynila, matagal siyang naging konsehal, matagal siyang naging vice mayor. Nung siya na humawak ng Maynila, alam niya na kung ano gagawin niya sa Maynila. Alam niya na kung ano ang magiging trabaho niya. Alam niya na kung ano ang pinakamainam, pinaka-epektibo at episyente na pamamahala sa Maynila. Bakit? Nanggaling siya doon sa baba. Nanggaling siya doon sa mababa muna na posisyon. Unti-unti inakyat niya yung pinakamataas na posisyon sa Maynila. Kaya po, di ba, kailangan talaga natin ng artista sa politika. Yung may utak. Hindi yung meron lamang bigote. Kailangan natin ng artista na may pinag-aralan, hindi yung meron lamang magaling na mga coach. Diba? Hindi po ganun. Kaya si Willie Revilla, sabi nga niya, pag siya harap sa impeachment, magiging judge siya, naiisip niya na daw yung mga magagaling na mga abogadong kukunin niya. So, ibig sabihin, wala ka talagang alam. Diba? Wala ka talagang alam. Meron ka lamang pera para kumandidato. Pero, eto, wala ka. Diba? Kaya po, may malayong-malayo ang nakita natin. Kaya Yorme Isko Moreno, Bong Revilla, diba? Lito Lapid, malayo eh. Vilma Santos, malayo. Yung mga nakikita natin sa mga contemporary nila. Yung mga, kumbaga, ka-level nila o kasabayan nila. Diba? Si Yorme Isko Moreno, napakagaling ngayon. Nakikita natin ang kanyang plataforma, ang kanyang mga pagbalik sa Maynila. Kasi hindi naman mag-iiyakan yung mga lolo't lola, tito't tita, nanay at tatay sa Maynila. Kung hindi mahal ng mga taga Maynila ang ginawa ni Yorme. Diba? So, meron na tayong standard. Diba? Kahit man lang sana sa standard ng isang Lito Lapid o Bong Revilla, Yorme Isko Moreno, ipantay man lang natin yung mga kumakandidato ngayon. Kapag hindi natin pinantay doon at tayo tumingin lamang sa isang kandidato dahil sa ating paghanga, katulad ko, Diyos ko, yung pelikula ni Robin Padilla, Ang Utol Kong Hoodlum, Bad Boy, Batang City Jail, Baby Ama, kung magbabase lang ako sa pelikula, iboboto ko yan. Ikakandidato ko pa. Talagang ilalaban ko yan. Talagang ipapangampanya ko yan kung aayon lamang ako sa pelikula niya. Diba? Pero, iba
Iba yung pagiging senador. Saludo tayo sa kanila sa pagiging artista, singer, kung ano man ang kanilang pinapasukang larangan. Pero tandaan po natin, pagdating sa Senado, iba po ang larangan, iba po ang labanan, iba ang debate, iba po ang gagalawang mundo diyan. At nakita na natin ang isang Robin Padilla na nangangamote sa Senado. So wag na po natin dagdagan ng clown. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe, salamat po sa inyong napakagandang video. Maraming salamat sa pagsama niyo po dito sa aking vlog. Thank you po sa lahat ng mga nagsasubscribe sa akin. 449,000 subscriber na po tayo and still counting. Maraming salamat po. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.